Ang nakalagay sa mga may ultimo adyos na ito ay ang mga bagay na kung saan nagre-reflect sa kanyang pagiging isang bayani at paniniwala niya sa konsepto ng relihiyon, pero hindi sa konsepto ng mga tauhan sa relihiyon. Okay? So ngayon, ito yung mga nilalaman ng may ultimo adyos. Ano ba yung mga nilalaman ng may ultimo adyos? Una, pagtanggap sa kamatayan bilang sakripisyo para sa bayan. Ano ba sir yung pagtanggap sa kamatayan bilang sakripisyo para sa bayan? According dito, tinatanggap ni Dr. Jose Rizal sa may ultimo adyos niya ang kanyang kamatayan para sa pagsasakripisyo sa bayan. So ibig sabihin nito, at nagpapatunay na si Rizal ay hindi nagretract kasi kung para sa bayan ang kanyang kamatayan at tinatanggap niya ito para sa bayan, ibig sabihin ang kanyang mga sinulat na nobela ay para din sa bayan, gisingin ng mga diwa ng mga Pilipino. Kung kaya't bakit niya sasabihin na ang kanyang kamatayan ay para sa bayan kung ang gagawin niya ay ire-retract naman niya yung mga sinabi niya patungkol sa simbahan, which is ang hangarin ni Rizal sa nobela na iyon ay para sa bayan. Magising ang diwa ng mga Pilipino para sa bayan. Okay? So bakit siya magre-retract? Kung tinatanggap naman pala niya ang kamatayan niya ay para sa bayan. Another one. Okay, ito pa ang isang malaking katanungan. Pagmamahal sa inang bayan higit sa sariling buhay. So kung titingnan natin, para sa bayan, pagmamahal sa bayan, sa inang bayan, ibig sabihin makabayan si Dr. Jose Rizal. At ang pagiging makabayan ni Dr. Jose Rizal ay pagtuligsa sa kamalian na ginagawa ng mga Kastila at the same time ng mga praile. So bakit siya magre-retract? Kung para sa bayan, yung kanyang mga ginagawa at konsepto ng para sa bayan niya at para sa inang bayan, yung pagtuligsa niya sa mga kamaliang ginagawa ng mga Kastila. 'Di ba? Make sense. Next, pag-asa na ang dugo, okay? Pag-asa na ang dugo ng mga bayani ay magbibigay liwanag sa kalayaan. So ngayon, kung titingnan natin patungkol na naman sa kabayanihan, pag-asa, okay? Remember, ang ginawa ni Rizal na pagkakaroon or yung pagsiwalat niya doon sa kamalian ng mga parayle at the same time ng mga Kastila at pagtuligsa niya sa mga Kastila, dito siya tinawag bilang isang bayani at kinilala bilang isang bayani. Bakit ngayon babawiin ni Dr. Jose Rizal yung konsepto ng pagiging bayani niya at kinilala siya bilang bayani sa pamamagitan ng pagtuligsa sa mga Kastila at sa simbahan kung ang gagawin lang din naman niya ay magre-retract? Ibig sabihin, mawawalan din ng sense. Okay, yung konsepto o yung bansag sa kanya bilang isang bayani. Okay, kasi nga, bakit nga sir mawawalan ng sense? Dahil nga, sa konsepto na siya ay nagre-retract. Okay, kung 'di ba, kung titingnan natin sa mga nauna nating nabasa sa mga nilalaman ng may ultimo adyos, pagiging bayani, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa inang bayan, at ang konsepto ng pagmamahal at pagmamahal sa bayan at pagiging bayani ay ang konsepto ng pagtuligsa sa kamalian ng gobyerno ng Kastila at sa ginagawa ng mga prayle. So bakit niya babawiin nga yun? Okay, yun yung tinitingnan sa kasaysayan. Ito yung isa sa mga kumakalaban dun sa isang konsepto which is konsepto ng simbahan. Next, pag-aalala sa mga mahal sa buhay at paghiling sa panalangin. Okay, kung titignan natin dito, paghiling sa panalangin, si Rizal ay makadiyos naman. Kaya nga sinabi natin, si Rizal ay namatay talaga bilang Katoliko. Hindi naman siya umalis sa pagiging Katoliko. Okay, ang nangyari dito, kinakalaban lamang niya yung idea na konsepto na ibinibigay ng mga praile patungkol sa Katolisismo dahil alam niya na hindi ganun ang Katoliko. At the same time, kung ikaw ay panig ng Diyos, dapat ang ginagawa mo ay kabutihan at hindi mapanakit sa kapwa. Pero ang ginagawa ng mga praile na ito ay minamaltrato ang mga Pilipino at the same time ginagamit nila ang wika ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para manipulahin yung mga tao na nakapaligid sa kanila. So, ang idea ni Rizal, ito ba talaga ang hangarin ng Diyos para sa amin? Okay? So, makes sense. Okay? Bakit? Kung titignan natin dito, pinapakita din sa may ultimo adyos, bukod sa pagiging bayani ni Rizal, pinapakita din niya yung pagkakaroon niya ng debosyon, okay, o paniniwala sa Diyos kasi nga humihiling pa nga siya ng panalangin eh. Okay, kung hindi niya kilala ang konsepto ng Katoliko at ng Diyos, bakit malalaman niya ang konsepto ng panalangin or pagdarasal? 'Di ba? Next, pabaon na mensahe ng kapayapaan at karangalan sa kanyang huling sandali. Okay? So, ibig sabihin, makes sense, ang buong idea nito ng may ultimo adyos ay ang mga mensahe patungkol sa kapayapaan at karangalan sa kanyang huling mga sandali. Ito yung ninanais niya ma-emphasize sa kanyang pamilya. Okay, para hindi na mag-alala yung kanyang pamilya dahil nais lamang niya ipaalam sa may ultimo adyos na ito, huwag silang malungkot na si Dr. Jose Rizal ay mawawala. Dahil ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang sumasalamin sa mismong kamatayan lamang, kung hindi ito'y sumasalamin para irepresenta ang kabayanihan niya at the same time para irepresenta ang mga Pilipino na kung saan nagkaroon nga ng nakaranas nga ng hindi maayos na karanasan sa mga kamay ng mga Espanyol. Kaya kung mamamatay man siya, yung kanyang kamatayan ay worth it, kumbaga. Okay, mayroong halaga, may sense ang kanyang kamatayan. Kaya walang rason para ang pamilya ni Rizal ay maging malungkot dahil hindi naman siya namatay dahil lang sa wala. Namatay siya para sa Pilipinas at para sa bayang
para sa inang bayan. Okay? Yun yung konsepto na yung ultimo adyos. So, that's the end of my presentation, I think. So, dito natatapos yung presentation ko. Pero ang tanong, sir, totoo nga ba nag-retract si Rizal? Kung titingnan po natin bilang makasaysayang guro, no? Kaya bilang guro niya sa kasaysayan, naniniwala ako sa konsepto na si Rizal ay nag-retract. Okay, naniniwala si Sir sa konsepto na si Rizal ay nag-retract. Bakit po ba, Sir, si Rizal ay nag-retract? Kung titingnan po natin, malaki na po ang ebidensya na si Rizal ay nag-retract. Okay, kung titingnan, sabi nga po natin na umpisahan na ni Rizal ito sa dapitan. Kasi kung hindi hangarin ni Rizal ang mag-retract, bakit siya magkakaroon ng paunang ideya patungkol sa retraction, hindi pa naman siya bibitayin. So, ibig sabihin, si Rizal, bago pa man siya, yung konsepto na kung hindi man siya bitayin, magre-retract siya. Okay? Bakit nga, sir? Kasi nga, hangad nga niyang maikasal at magkaroon ng pamilya kay Josephine Bracken. Kasi nga, if there's no retraction, never siyang ikakasal kay Josephine Bracken. At never siyang magkakaroon ng maayos na pamilya. Siyempre, kung ikaw ay isang tao, ito nga yung tinitingnan ng mga historiador. Kung ilalagay natin ang buhay ni Rizal, ilalagay natin ang sarili natin sa buhay ni Rizal, bukod sa pagiging isang bayani, gusto mo rin magkaroon ng sariling pamilya. At yun yung hangarin ni Rizal. Okay, na magkaroon din ng maayos at mapayapang pamilya. Kung ikaw bubuo ng pamilya, gusto mo yung pamilya mo ay malagay na din sa ayos. At isa sa mga magpapalagay sa ayos na ito, yung pagre-retract niya. Maaaring ito yung mga naisip ni Rizal nung siya ay nasa dapitan dahil nga, tapos naman na ang kanyang obligasyon. Nasulat niya na ang nobela ng pahihiwatig niya ito sa mga Pilipino. At at the same time, kung mag-retract man si Rizal, meron pa rin maniniwala sa konsepto na mali ang ginagawa ng mga Kastila. Bakit po, sir? Kasi remember, hindi lang naman si Rizal ang nakatira sa Pilipinas. Hindi lang naman si Rizal ang nakakakita ng mga ginagawa ng mga Espanyol at the same time ng mga Katolisismo, ng mga praile sa Katoliko. Siyempre, kung mag-retract man siya o hindi, alam pa rin ng mga tao kung ano yung paniniwalaan nila base sa nakikita nila. So, wala pa rin sense kung mag-retract man si Rizal. Kasi, nagising na ni Rizal yung diwa ng mga Pilipino na ito at wala nang magbabago doon sa pasya ng mga Pilipino na kalabanin ang mga Kastila at the same time ang simbahan dahil sa ginagawa ng mga praile. Kung kaya, tapos na yung obligasyon ni Rizal. Okay? Wala mang nobela. Okay? Wala mang nobelang nagawa si Rizal. Hindi yung nobela lamang ang magpapagising sa kanila sa katotohanan na ginagawa ng mga praile at ng mga Kastila. Bakit, sir? Kasi mismo yung mata natin ang eye-opener, yung mga nakikita natin, wala mang nobela tayong nababasa. Kung yung mata natin mismo ang nakakakita doon sa ginagawa ng mga praile na ito sa atin, yun na yung time para magising tayo sa katotohanan. Okay, naging suporta lamang yung nobela ni Rizal para mas lalo mag-init ang damdamin natin bilang Pilipino na ipaglaban ng ating kalayaan. Okay? Kung kaya't ako'y naniniwala na si Rizal talaga ay nag-retract. Bakit po, sir? Ito yung pinaka-idea na gustong-gusto ko according kay Sao Chua. Okay? Si Sao Chua po ay isang public historian na kung saan, according kay Sao Chua, hindi naman mahalaga kung si Rizal ay nag-retract o hindi. Hindi naman mahalaga kung si Rizal ay ikinasal o hindi. Okay? Kasi kung nag-retract man si Rizal para ikasal kay Josephine Bracken, hindi naman mababago ng konsepto ng retraction ni Rizal yung mga nagawa niya sa kasaysayan. Bakit, sir, hindi na magbabago? Dahil pupunta na tayo, after patayin ni Dr. Jose Rizal, kung nag-retract man siya, magta-transition na tayo papunta sa panibagong kolonyalismo, which is ng mga Amerikano. Okay? Ibig sabihin nito, sa idea ang idea ng mga Kastila, wala nang sense. Okay? Kasi hindi naman na mapofocus pa kung bayani ba talaga si Rizal o hindi. Hindi naman na mapofocus pa kung mawawala ba ang kabayanihan ni Rizal kung nag-retract siya. Dahil nga po, sumabay na nga dito yung konsepto na after ng ilang taon ay masasakop na rin tayo ng mga Amerikano. So ngayon, na-divert na ang atensyon. Kaya wala nang saysay pa para pag-usapan kung si Rizal ba ay tunay na bayani o hindi. At hindi na mabubura sa konsepto ng kasaysayan natin na minsan sa buhay ng mga Pilipino ay ginising ni Rizal ang mga tao o mga individual na Pilipino para lumagablab ang kanilang damdamin na maghangad ng kalayaan. Kung kaya't nga, di ba, nagkaroon nga ng mga revolusyonaryo na naging konsepto at naging daan para makamit natin ang kalayaan bilang isang Pilipino at bilang isang bansang Pilipinas. Okay? Another one. Okay? Kung titingnan po natin, bakit ba, sir, naniniwala ka na si Rizal ay nag-retract? Bakit nga? Pangalawa doon, sa dapitan, okay? Sabi ko nga po, isang malaking na yon, red flag na para kay Rizal. Dahil yung pagbuo pa lang niya ng retraction sa dapitan, nag-hint na ito na hindi mahirap para kay Rizal na pumirma ng retraction. Kasi nga, siya mismo ang gumawa ng retraction niya. Okay? Sabi nga natin, another one, hindi na mabubura sa kasaysayan ng mga ginawa niya dahil lamang sa pagpirma niya. Okay? Although, marami nagsasabi dito na mga iba pang mga konsepto at ideya, bakit naman pipirma si Rizal para kay Josephine Bracken? Ganun ba kamahal ni Rizal si Josephine Bracken para lamang talikuran niya ang lahat ng ginawa niya para sa Pilipinas? Hindi natin masasabi. Remember,
ang isang tao ay nabubulag sa pagmamahal. Kahit gaano ka katalino, pero kapag pagmamahal na ang sumaklaw sa'yo, nagiging bobo ka. Di ba? Kaya maraming takot sa pagmamahal, maraming naluloko sa pagmamahal. Kasi kahit anong award pang nakuha mo sa pag-aaral mo, kahit ano pang profession mo, pag tanga ka sa pag-ibig, tanga ka. Okay, yan yung konsepto na tinitingnan dito. Kaya nga, kung ikaw ba ay mamamatay, yung pagmamahal na halos ibinigay mo yung pagmamahal mo na halos ibinigay mo sa inang bayan o sa bayan mo, which is yung pinakamaliit na konsepto ng pagmamahal lamang na matatanggap mo sa ibang tao, mamamatay ka na, ipagdadamot mo pa ba sa sarili mo? Yun yung tinitingnan ng ilang mga konsepto sa kasaysayan. Bakit ipagdadamot pa kaya ni Rizal yung huling sandali niya para ikasal siya sa taong minamahal niya? Halos buong buhay niya ibinigay naman niya sa pagmamahal sa bayan. Enough na yun. Okay, wag na tayong masyado tayong selfish para kay Rizal. Si Rizal yan, okay? Sariling pasya niya kung paano nga ba niya tatahakin ng kanyang buhay. Kaya hindi natin alam yung konsepto ni Rizal, kung konsepto ni Rizal, bakit nga ba niya ipinagpalit yung kanyang kasal, yung kanyang pagiging bayani o kanyang mga nagawa para sa bayan, dun sa simpleng kasal lamang na hinahangad niya kay Josephine Bracken. Paano kung dito siya magiging masaya sa huling sandali niya? Bakit natin ipagpapakait ito kay Rizal? Pati ba naman sa huling kamatayan ni Rizal, dapat natin siya diktahan? Okay? And yung nakakainis, 'di ba? Kahit kasaysayan ka na, kahit parte ka na ng kasaysayan, yung buhay mo, kahit patay ka na, kahit hindi ka na humihinga sa mundo na ito, pinapakailaman pa rin ng mga tao base sa espekulasyon kung ano ba yung nais nilang paniwalaan doon sa desisyon na dapat mong gawin. Okay, kumbaga, yung desisyon ng isang tao ay kinakailangan ibase doon sa nais paniwalaan ng mga tao. At ito yung nangyayari kay Dr. Jose Rizal. Kung kaya't itong debate na ito ay nagkakaroon ng walang sense daw. Kasi ano bang sense kung nag-retract si Rizal? Wala naman na tayong problema pagdating sa simbahan. Okay? Maaaring ito yung maging parte ng kasaysayan natin. Pero anong connection na ito at anong mababago nito sa buhay natin kapag nalaman natin si Rizal ay nag-retract? Mahahabol pa ba natin si Rizal sa hukay para sabihin, hoy, bakit ikaw? Nag-retract ka. Akala ko ba ayaw mo sa simbahan? Hindi mo naman na magaganon si Rizal, di ba? At the same time, okay, kung nag-retract man si Rizal at binawi niya sa sinabi niya sa simbahan, desisyon niya yun. Okay? Bakit po sir? Ano po bang meron? Kasi ngayon, kung titingnan natin, wala man ang konsepto ng Kastila sa atin at hindi man tayo sakop ng Kastila, tayo pa rin ay sakop ng relihiyon at naniniwala pa rin tayo sa Katolisismo. At ngayon, ang paniniwala natin sa Katolisismo ay may sigit pa sa paniniwala natin sa mga panahon ng mga Kastila. Bakit po sir? Dahil nagkakaroon pa tayo ng pista, okay, para sa mga puon. At the same time, meron pa tayong araw-araw na pagsisimba na kung saan ito ay kinikilala ng mga Katolisismo. So, ano pang sense? Kung si Rizal man ay nag-retract o hindi. Nagigets niyo po ba yung point? Pero ayon sa kasaysayan, naniniwala ako na si Rizal ay nag-retract. Okay. Kung hindi man kayo naniniwala sa konsepto na ipinapahayag ko sa inyo, nasa sa inyo po yan. Sabi ko sa inyo, kayo bahala magdikta sa nais ninyong paniwalaan doon sa kasaysayan na nangyari sa retraction ni Rizal. It based on your perception. It based on your idea, in your belief. Kung hindi ka naniniwala sa simbahang Katoliko, maaaring maniwala ka bilang isang Rizalista. Kung ikaw naman ay naniniwala sa simbahang Katoliko, maaaring naniniwala ka na nag-retract si Rizal. Pero ako na magsasabi sa inyo bilang isang guro sa kasaysayan, at the same time bilang isang Katoliko, okay, na kung saan hindi dahil Katoliko ako, naniniwala na dapat ako nag-retract si Rizal. Ito'y base lamang po sa mga impormasyon na nakalap at nahanap ko na si Rizal ay nag-retract talaga. Okay? Kasi naniniwala ako sa NHCC, which is the National Historical Commission. Never nilang itatago ang isang dokumento kung hindi totoo. Kasi kung wala din namang worth, bakit pa gagawing opisyal na dokumento ito ng Pilipinas? Nagets niyo ba yung point? Tatandaan, tayo ay nagkikrave sa katotohanan at ebidensya kasi nga hindi tayo marunong magdokumento. So lahat ng mga dokumentong totoo ay binibili natin. Lahat ng dokumentong totoo ay tinatago natin. Bakit sir? Kasi ito ay magdadagdag ng kaalaman patungkol sa ating kasaysayan. Kaya ito ay tinago kasi totoo nga nag-retract si Rizal. Tapos ang usapan, nag-retract si Rizal. That's all.